Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang kapayapaang ibinibigay sa atin ng Panginoon ay hindi ang uri ng kapayapaang hatid ng mundo. Hindi ito ang kapayapaang batay sa kompromiso, pakikipagtawaran o pagsasabi ng di buong katotohanan. Ang hatid niyang kapayapaan ay natatamo sa pamamagitan ng krus at sa pagdadalisay ng kalooban ng biyayang hatid ng Espiritu Santo. Ang kapayapaang ito ay sumusubok sa ating mga puso na nagiging sanhi ng sakit at pagkakawatak-watak. Gayunpaman, ito lamang ang uri ng kapayapaang tumatagal, isang kapayapaang ganap na nagliligtas at nagpapadakila. At upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin po natin at pagsihan ang ating mga pagkukulang at pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya, matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi makatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapay, ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, "Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkiyas sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig, kundi burak ang laman ng balon. Kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom, pagkat wala ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ang pagtulong mo sa amin, Panginooy, ngayoy gawin. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwat. Ang pagtulong mo sa amin, Panginooy, ngayoy gawin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tigayang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus.
at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabila sa aking kawan, ako'y kanlang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napaningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at hindi nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina, ang anak at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin din natin ang ating katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang sambayanan sa pagdiriwang po ng banal na misa ngayong pong ika-20 linggo sa karaniwang panahon. At marahil, magandang simulan po natin ang ating pagninilay sa umagang ito sa isang simpleng katanungan lamang po. Gusto niyo po bang magkaroon ng magandang buhay? Pumalakpak nga po ang gustong magkaroon ng magandang buhay. Talaga ha? Yung iba talaga, sobra yung palakpak. Gustong-gustong magkaroon ng magandang buhay. At kapag sinabi natin magkaroon ng magandang buhay, marahil sinasabi din natin na tayo ay nakakaraos sa ating pang-araw-araw na buhay. Tama po ba? Yung walang may sakit, walang dinadalang problema, walang mabigat na suliranin. Marahil para sa ilan, yun ang tinatawag nating magandang buhay. Pero sino po sa inyo ang nag-aasam ng isang mabuting buhay? Sino po ang gustong magkaroon ng mabuting buhay? Yung iba, okay lang na maganda, wag lang mabuti. Ano? At kapag sinabi nating gusto nating magkaroon ng mabuting buhay, ibig sabihin, tayo ay nagsusumikap
na sa lahat ng bagay na ginagawa natin sa pang-araw-araw, ito'y mabuti. Pero aminin naman natin o hindi, mga kapatid, may mga pagkakataon po na kung saan kapag pinipili nating maging mabuti at magpakabuti, may mga taong sumasalungat sa atin. Tama po ba? Di ba sa isang grupo ng mga magkakaibigan, may mga pagkakataon na ayaw nating isama yung ibang kaibigan natin. Bakit? Bait-baitan yan eh. Huwag nating isama yan. Banal-banalan yan. Killjoy yan. Huwag nating isama yan. Tama ba? Di ba may ganyan tayo minsan? Lalo kapag gagawa tayo, alam natin na gagawa tayo ng hindi maganda, huwag na nating isama yan. Chuchu yan. Sumbongero yan. Sumbongero yan. Mga kapatid, kung pinipili nating magkaroon ng mabuting buhay, tanggapin po natin na tayo ay haharap sa pag-uusig. Kung pinipili po natin maging mabuti sa ating buhay, tanggapin po natin na merong sasalungat sa atin. Kung pinipili po nating magkaroon ng mabuting buhay, tanggapin po natin na laging may oposisyon sa atin. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, tila ito po'y napakalaking kabalintunaan. Bakit? Dahil ano ang sinabi ng Panginoon? Sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi ang kanyang dala. Tandaan natin mga kapatid, naparito si Jesus sa lupa upang magdala ng kapayapaan. Pero bakit sinasabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo, ang kanyang dala ay hindi kapayapaan, kundi pagkabahabahagi, pagkawatak-watak. Nagbigay pa nga siya ng halimbawa. Anong sabi niya? Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay magbabahagi. 3 laban sa 2, 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, ang biyenan na babae at manugang na babae. Ibig sabihin pala mga kapatid, kahit sa loob ng pamilya, pwedeng magkawatak-watak. Pero mga kapatid, ano ang tinuturo sa atin ng Panginoon? Kung naninindigan tayo sa tama, may mga taong sasalungat sa atin. Pero mga kapatid, magandang tanungin din po ito. May sumasalungat pa ba sa buhay nating mabuti? Kasi kapag wala na pong sumasalungat sa buhay natin na mabuti, mag-isip-isip din tayo kung yung mga bagay na pinaninindigan po ba natin, mabuti din at tama. Yun po yung unang bagay na magandang mapagnilayan sa araw na ito, na ang paninindigan sa mabuti at tama ay paninindigan kay Jesus. Ang paninindigan kay Jesus ay paninindigan din sa paggawa ng mabuti at tama. Naniniwala po ako, karamihan po sa atin dito ay deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tama po ba? At kung kayo po ay deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, pinaninindigan niyo po ba si Jesus? Parang mahina. Pinaninindigan niyo po ba si Jesus? Kung pinaninindigan niyo po si Jesus, naninindigan po ba kayo sa tama? Talaga lang ha. Naninindigan po ba kayo sa mabuti? Sana po. Dahil ang paninindigan sa Panginoon ay paninindigan sa pagiging mabuti at tama. Pangalawang bagay, mga kapatid, na magandang mapagnilayan. Marunong pa po ba tayong magtama ng iba?
sa panahon po natin ngayon, para tila napakahirap magtama ng iba. Bakit? Dahil kapag nagtama ka ng iba, ang tingin sa iyo ng iba, hindi maganda. You become unpopular. Kaya nga, minsan, kahit sa isang grupo, alam na nga nating mali ang ginagawa dahil ayaw natin na tayo ay masaktan. Ayaw natin na tayo ay mahirapan. Anong sasabihin natin? Pabayaan na yan. Hindi na lang ako magsasalita. Tama po ba? May mga magulang po ba na nandito? Ang mga magulang po ba na nandito, tinatama niyo pa po ba ang inyong mga anak? Sinasabihan niyo pa po ba yun yung mga anak na, o anak, huwag kang uuwi ng hating gabi ha? Sinasabihan niyo pa po ba? O hindi na? Bakit? Kasi kayo mismo, madaling araw nang umuwi. Anak, bawal manigarilyo ha? Bawal mag-vape? Sinasabihan pa niyo po ba yung mga anak niyo? O hindi na? Kasi kayo mismo, hindi niyo magampanan yung mga bagay na ipinagbabawal niyo sa inyong mga anak. O anak, bawal magsugal ha? Pero ikaw, maghapon kang nakipagsugalan sa inyong kapitbahay. Minsan kasi mga kapatid, ang pagsasabi ng totoo, mahirap kung tayo din ay hindi nagpapakatotoo sa ating mga puso. You must be authentic first in your heart before you can correct others. Dapat alam mo sa sarili mo na nagsusumikap kang magpakabuti at gumawa ng tama at doon magkakaroon ka ng kakayanang itama ang pagkakamali ng iba. Ang pagkukonsenti ng mali ay pagsang-ayon sa mali. Uulitin ko ha, ang pagkonsenti sa mali ay pagsang-ayon sa mali. Pwede na yan, okay lang yan. Pero hindi mga kapatid, ang namumuhay kay Kristo, namumuhay lagi ng tama. Ang kulang sa mundo natin ngayon, maraming takot. Maraming may takot na magsalita kung ano ang tama. Pero mga kapatid, panawagan sa atin bilang Kristiyano at mga Katoliko na ang tama ay tama. Ang mali ay mali. At kung ang tama ay tama, ibig sabihin, dapat nating itama ang pagkakamali ng iba. Nandito ho yung mga estudyante namin sa Nazarene Catholic School. Mga estudyante ko ho sila. Pinagsasabihan pa ba kayo ng mga magulang ninyo? Scripted ho yan eh. Pinractice ko ho yan. Pinagsasabihan pa ba kayo ng magulang ninyo? Magpasalamat kayo dahil tinatama at pinagsasabihan pa kayo. Dahil kapag hindi na po kayo tinama at pinagsabihan, magduda kayo. Dahil ang pagmamahal ng magulang, laging nagtatama. Ang pagmamahal ng isang magulang, laging tinatama ang pagkakamali ng anak. Dahil kapag kinukonsinti na kayo ng magulang ninyo sa mga mali na bagay na ginagawa ninyo, magtanong kayo, mahal pa ba ako ng magulang ko? Dahil kapag tinatama kayo at pinagsasabihan kayo, sinasabi ko sa inyo, nandoon ang pagmamahal. Dahil ang tunay na pagmamahal, nagtatama, hindi nangungunsinti. Kaya mga kapatid, sa patuloy po nating pagdiriwang ng banal na misa para sa araw na ito, tinatawagan tayo ng Panginoon
na manindigan sa Kanya. At kasama sa paninindigan natin mga kapatid, sa mahal na pong Jesus Nazareno, ang pagsusumikap nating gumawa ng mabuti, ang magpakabuti, at piliin ng kabutihan sa ating buhay. Ang paninindigan kay Jesus ay manindigan sa tama. Ang manindigan sa mahal na pong Jesus Nazareno ay manindigan sa kung ano ang mabuti. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang iyong pag-ibig, Ama, na aming nararanasan sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, ang siyang nagtutulak sa amin tungo sa mga radikal na pagpapasya at pagbabago sa aming buhay. Tulungan mo kaming lagi kang piliin sa lahat ng pagkakataon upang aming makamit ang kaganapan ng buhay. Ang aming panalangin, Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa diwa ng sinodalidad, maging tapat na daluyan nawa ng iyong biyaya ang mga pinuno ng aming simbahan sa kanilang pakikinig sa mga pangangailangan ng iyong kawan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Maantig nawa ng iyong labis na pag-ibig, Ama, ang aming mga pinunong pambansa at lokal, at piliin nila ang kabutihang pangkalahatan at pagkalinga sa kalikasan saan man at kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa aming pagtutulad sa iyong walang pagsubaling pag-ibig, Ama, lumago nawa ang bawat pamilya sa pag-ibig. Tulungan mo ang bawat kasapi ng bawat pamilya na manatili sa pag-ibig, lalong-lalo na sa mga pagkakataong mahirap umibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo sa iyong pag-ibig ang aming mga yumaong mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. O Diyos naming Ama, sa pagkakatawang tao, paglilingkod, pagpakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng iyong anak, ipinamalas mo ang iyong layuning mahalin at tubusin kami. Tulungan mo kaming masalamin ang parehong pagmamahal sa isa't isa upang kami rin ay maging aktibong tagapamagitan ng iyong pakikinig at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyon na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kanamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng nakamundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna sa kaitaasan, pinagmalang na Marito, sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na paikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kaming maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kailingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo, na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.